Sa video na to, ay kukwento ko sa inyo kung paano ko nakilala at kung paano ko naging asawa si Hapon. Ay hello minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. May mga nagtatanong sa comment section kung ano daw ba yung love story namin ni Uncle yung Hapon. Nakwento ko na nga ito dati dun sa dating mini vlog namin. Pero dahil may nag-request, kaya magkukwento ako ulit. Habang busy ako magbungkal dito ng lupa, eto na nga po, sisimulan ko na. Sa mga hindi po nakakaalam, nagtrabaho ako dati dito sa Japan bilang isang entertainer o talento. December 2017, doon ko po unang nakilala si Uncle yung Hapon. Sa totoo lang po dati, hindi ko siya type kasi para siyang masungit. Tapos yung kilos niya po dati ay para siyang bad boy. Nung natapos po yung kontrata ko dito sa Japan, ay umuwi na po ako ng Pilipinas. Nung nasa Pinas na ako, ay nandun pa naman po yung communication naming dalawa. 2019, pang-apat na balik ko, ay doon na po siya nag-propose sa akin. Haba ng hair ni auntie niyo. 3 months nga lang po pala yung kontrata ko dati, tapos pabalik-balik lang. Sa club ako nagtatrabaho at mga group dancer kami. Wala akong pakialam kung i-bash nyo ako dahil dun sa trabaho ko dati. May mga iba po kasi dyan, pag nalaman nilang sa club nagtatrabaho ay napakadumi ng mga isip. Proud na proud ako nun sa sarili ko dahil nakatulong po ako sa pamilya ko at napag-aral ko yung mga kapatid ko. So eto na nga po, December 2019 ay nag-propose na po si Uncle yung Hapon sa akin. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko sa kanya dati kasi akala ko nagjo-joke lang siya. Naningi. I love you to ko. Pakasalam mo ako. Yada. Kiss wa? Kiss wa? Moikay? Pakasalam mo ako. Kiss. Kilig na kilig nga ako dito sa asawa ko nung sinabi niya na gusto niya akong pakasalan. Nag-aral pa nga siya para masabi niya lang sa akin ng Tagalog. Ganyan po kami palagi ni Uncle yung Hapon. Lagi po kami nagtatawagan. Hindi kompleto yung araw namin kapag hindi namin nakakausap ng isa't isa. Ayoko nga muna magpakasal sa kanya dati dahil gusto ko muna magtrabaho. Kaso nga lang mapilit po tong si Uncle nyo. Pagkatapos po ng kontrata ko, ay umuwi na ako ng Pinas. Mga 1 week naman po, ay sumunod na umuwi si Hapon. Nga po ay nagagawa ng ganda ko, sinundan niya ako sa Pinas mga ante. Mahigit 2 linggo nga po siya noon sa Pinas kasama ang pamilya ko. Nagpaalam nga po siya sa nanay ko na gusto daw niya akong pakasalan. Nung nasa Pinas siya, ay naasikaso na namin yung visa ko. Pabalik naman po ng Japan. Nung nag-apply po kami, 2 araw lang po, ay nabigyan ako kaagad ng visa. Pagkatapos nga po ng 2 linggong bakasyon ni Hapon nun sa Pinas, ay bumalik na siya ng Japan. Siguro mga 1 week lang po mga ante, sumunod din ako sa kanya kaagad. Visa ko nga lang dati ay 3 months lang. Naladala ko na nga rin yung mga papel dahil magpapakasal na kami. Yung 3 months ko po dito sa Japan ay naasikaso na po namin ni Hapon yung kasal namin. Sa Philippine Embassy po kami unang kinasal. Pagkatapos namin maikasal dun sa Philippine Embassy, ay kinasal naman kami sa City Hall. Wala pong celebration na nangyari, kundi pirmahan lang po talaga. April 19, 2019 ay yun po yung araw na kinasal kami. Malapit na nga matapos yung 3 buwan kong visa dito sa Japan, dapat uuwi na ako ng Pinas. Kaso nga lang, hindi pumayag si Uncle yung Hapon. Tapos July 3, 2019, dapat uuwi na po ako ng Pinas. Hindi na po ako pinauwi ni Uncle nyo kasi nga po nabuntis na ako nun kay Kenshin. Hindi po namin expect na mabubuntis po ako nun kay Kenshin mga ante. Napakabait po talaga ni Lord kasi binigyan po kami ng napakagandang blessing. Nung nalaman namin buntis ako, ay agad na rin po kami nagpa-check up. Tapos mga 1 week naman ay napunta kami kaagad sa immigration. Kasi malapit na po talaga matapos yung 3 months ko nun mga ante. Para hindi ako makauwi nun, ay nilakad po ulit ni Uncle yung Hapon yung visa ko. Pinakita nga namin yung papel ng check up ko para may katibayan na buntis talaga ako. Alam nyo naman sa immigration, minsan mahigpit sila. So yun na nga po mga ante, pag-apply po namin, mga 2 weeks lang, ay dumating na po yung bagong visa ko. Nung una, ay 1 year nga po yung binigay nila sa akin. December 18, 2019, ay pinanganak ko naman si Kenshin. Yun po yung pinakamasayang araw na dumating sa buhay ko. Hindi po namin expect ni Hapon na mabibigyan po kami kaagad ng anak. Gusto ko nga po magkaroon ng kapatid si Kenshin, babae naman. Kaso nga lang, ay ayaw na po ng asawa ko. Dito sa Japan, ay mahal daw po kasi ang magpaaral. So yun mga auntie, next year naman po ay 6 na taon na ako dito sa Japan. Napakabilis talaga ng panahon. Dati jowa ko lang tong si Hapon, ngayon asawa ko na. Tapos meron kaming anak na napakagwapo. Maraming salamat po sa pakikinig. Yun nga po yung maiksing kwento dun sa love story namin ni Hapon. Pagkatapos ko nga po pala magtanim ng gulay dun sa labas, ay pumasok na ako dito sa loob. Bigla kasi ako nakaramdam ng gutom mga ante.
Kaninang umaga bago ako magtanim ay wala pa talaga akong kain. Kaya heto, kakain po ako ng tanghalian. Nato nga po yung naisipan kong ulamin. Napakasarap nito at napaka-healthy pa. Sa mga nagtatanong nga po pala sa akin kung ano ang lasa ng nato. Alam niyo po yung lapot niya para po siyang okra ganon. Tapos yung amoy naman po niya ay para siyang napanis. Hindi ko po alam kung paano ko siya i-describe sa inyo. Yun nga para sa akin para siyang panis na malapot. Sa lasa naman po ay okay na okay at masarap. Hindi ko po alam kung magugustuhan to ng iba. Sa unang tikim ay madidiri ka talaga. Pero kapag nasanay ka na pong kumain ng nato na kung mga auntie nakaka-addict po. Kanin lang at nato ay solve na ako. Nung una, hindi ko talaga kaya mag-ulam ng nato. At yung iba pa nga ay naglalagay sila ng fresh na itlog dun sa ibabaw. Tapos kung kumain ng kanin ay kakain naman ako ng flam. Sarap na sarap nga ako dito lalong-lalo na kapag nilalagyan ko ng asin. Nagimas nga kanan ante uray na alsam. Sila lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye auntie. Sama po. うるさい。